Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang aking ibabahagi ngayon ay isang produkto na naman ng aking reflection. At ang pamagat nito ay ang hiwaga ng salita ng Diyos. So babasahin ko muna ang sulat sa Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ay nagningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung papaanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na di hamak sa mga anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, nakatawag pansin sa akin dito ang kahalagahan ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng komunikasyon, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa iba. Sa pamamagitan ng ngayon, mga news, mga pamamagitan ng social media. Ngayon, kung hindi nagsasalita, merong mga sa deaf and mute na sign language at iba't ibang paraan pa ng komunikasyon. Yung iba ay mayroong mga pandama sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang salita ay isang pinakamagandang paraan upang magkaintindihan ang mga tao. Iba't ibang salita nga lang, merong German, merong mga Italiano, may English, may Pilipino, meron sa ating bansa, ba't iba pang mga dialect na minsan ay hindi nagkakaintindihan. Pero ito yung kahalagahan ng salita. Sa ating pagbasa ngayon, magandang tingnan ang paramdam ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at ibang-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinalaga ang anak upang magmay-ari ng lahat ng bagay. So, tinitingnan din dito yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa anak. Nagniningning ang Diyos. So, ano ang nais nito sa atin? Ang nais nito ay iparamdam sa atin ng Diyos ang tuloy-tuloy na pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natatapos salita, kundi na
sasagawa ito sa pagkakatawan tao ng salita. Iba, napakaganda ng pagmamahal ng Diyos na ito. Kaya kung tinitingnan natin ang kasaysayan ng pananampalataya natin, wala na tayong hihingin pa sa Diyos. No? Wala na tayong hihingin sa kanyang kapangyarihan, kundi ipinaramdam na niya sa atin ang pagmamahal. Kaya ang katungkulan lang natin ay balikan siya ng pasasalamat at papuri sa kanyang mga ginawa at tularan ang kanyang kabutihang loob, ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ito yung call to action ko palagi, na ang salita ng Diyos ay hindi nawawala. Ito ay nangyayari at dapat nating pakinggan sa pamamagitan ng Biblia, na kung saan ang Diyos ay tuloy-tuloy na nagpaparamdam sa atin sa pamamagitan ng salita. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang katungkulan natin ay ipagpatuloy ito, iparamdam din natin ito, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, sa ating mga kasamahan, sa pamamagitan ng mabuting salita at pagbalik sa ating kasaysayan, ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pag-spend ng time para magkaroon tayo ng ugnayan sa nais niyang iparamdam sa atin sa pamamagitan ng salita. So ito po muna si Kuya Nanding. Sana'y patuloy tayong maglingkod at magbasa ng kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.